Ayan. Hello po, Aris. So, ang basa natin ngayon is very exciting, no? Ito yung nasa isang relasyon o sabihin natin, kung gusto mong suriin ang dynamic, no? Sa pagitan mo at ng iyong taong mahalaga sa'yo. No? O yung iniisip mo kahit no contact pa siya. So, titignan natin ang dynamic. Kasi makikita natin kung anong response din kahit no contact siya, no? So, titignan natin yung ikaw, yung nararamdaman mo at iniisip mo tungkol sa relasyon. At ano yung nararamdaman at iniisip ng iyong partner o yung target na pag-ibig tungkol sa relasyon. At ano yung pinakasentro at ugat ng inyong koneksyon, no? Positive man or negative. So, ano yung pinakamahalagang hamon na kailangan ninyong lampasan at ang patutunguhan ng relasyon na ito, no? Na malapit sa hinaharap, no? So, tingnan natin yan. Ayan, hindi ka ba excited? Ang ganda, di ba? Ayan. So, mag-comment po kayo kung anong gusto nyong i-topic at ibasa natin, no? Ayan. So, may nagsasuggest magbasa daw ako about politics, no? Wag na natin pasukin yan, no? Marami na silang pera, no? Tayo na, para sa atin lang to, no? Okay, so ito yung titignan natin. So, five spread to. Relationship reading or ang dynamic ng persons ninyo. So, pwede ito sa mga single, widow, separate, at especially sa mga may relasyon na, no? So, okay. So, titignan natin. Okay, ano ang nararamdaman at iniisip ng relasyon mo, no? Jesus. So, medyo po malakas siya, no? Takpan nyo na lang po ang inyong tenga. Thank you, Jesus, please do it. Ayan. So, yan. Excited ka na ba? Ako na-excite ako kasi marami na naman tong marami na namang mga twist, no? Makikita natin yung mga lihim, no? Ayan. So, let's start na po. So, ang unang card natin, ito yung ikaw, no? Yung just you. So, ano yung nararamdaman mo at iniisip mo tungkol sa relasyon na to? Titignan natin, no? So, kukuha tayo ng 3. Pero isa, ano yan, no? So, ayan. So, mamaya natin, no? Ikaw, iniisip mo na kaagad, no? Ari, si Queen of Pentacles, no? Parang iniisip mo rin na mapera ang gusto mo sa tao or iniisip mo rin baka mayaman ka. Kumbaga siguro hindi mo pa siya gaano kakilala pero kung gusto mo na siya, no? Or sabihin natin ito yung gusto mo, no? Isang matured, sabihin natin isang may sinasabi sa buhay, no? Kumbaga iniisip mo rin yung parang sabihin din natin na sa mga may relasyon na parang iniisip mo na mag-hard work, no? At iniisip mo rin na talagang proprotektahan mo, Aris, and iniisip mo rin is yung get even kayo. Kasi pagka-pride, medyo delikado rin, no? Pagka-pride, medyo ito yung tinatawag na hindi naman balance, no? Pag ang 6 of Wands in reverse, napakaganda ng energy, ibig sabihin talagang binabalanse mo ang sitwasyon, no? So, yan yung una natin, yung sa ikaw. So, mamaya dagdagan na natin. So, as long na dumadami ang baraha. So, titignan naman na natin yung ano ang nararamdaman mo sa iyong partner o sa target na pag-ibig mo. Ayan, wow naman, happy. So, parang iniisip mo, siya na rin ang gusto mo. Or sabihin natin, bumubuo ka rin ng gusto mong bumuo ng pamilya sa kanya. Yan yung nararamdaman mo at talagang gusto mo ng partner mo, Aris. Because you got the 10 of Cups dito. Ito yung full of happiness, full of love, na masaya, na kompleto ang pamilya, no? Ayan yung nagdadamayan, ayan yung nagmamahalan, no? Ayan yung nag-enjoy kayo to each other, no? Yan ang nararamdaman mo at naisip mo sa iyong partner. O iniisip mo rin na kung mabibigyan ka ng ganyang pamilya, no? Or umaasa ka siguro na mabibigyan ka ng ganitong pamilya, no? At sa partner mo rin yung mga target, yung mga may partner, no? Sabihin natin kung yung target na persons nyo rin, no? Kumbaga, yan din ang iniisip mo sa kanila, no? Na maibibigay sa'yo. Tell us more. So, dagdagan natin yan. Ayan, no? Even though this is a reverse, this is still good thing po, no? Kasi one-on-one pa rin. Kumbaga, nakikita ko this is divinely guided na relationship, no? Kung titignan natin sa spiritual realm at nakikita natin full of celebrations din,
So, ibig sabihin talagang it might gonna be meant to happen din sa'yo na siguro yung next na partner mo na o yung partner mo na ngayon, siya yung siguro ang makaka-forever mo, no? So, nakikita natin ang nararamdaman din ng persons mo yan, no? Na gusto nilang lumipat ng bahay. Siguro naisip din ng persons mo na parang gusto lumipat ng bahay o magsama na kayo, no? At nakikita mo ayan yung dynamic ng part ng kayong dalawa is nagse-celebrate sa isa't isa, Aries. At ang importante ito, maganda, Ten of Cups. Ito yung nararamdaman mo or sabihin natin ito yung iniisip ng partner mo, no? Tungkol sa inyong relasyon. No? Kung parang gusto niyo pang lumipat, gusto niyo magkaroon ng bahay, no? Tell us more. So, ibig sabihin, medyo mahihirapan kayo rin kaptan itong yung parang magsasarili kayo, parang hindi. Parang mahihirapan kayo, kaya din naka-reverse siya. Pero this is still good thing. Kumbaga, challenge nyo yan, no? Na magkaroon kayo ng sariling bahay, parang yan yung pinapangarap nyo. O yan din ang pinapangarap ng persons mo na magkaroon kayo ng sariling bahay, no? At maging masaya ang pamilya. Biro mo 10 of Cups, no? Tsaka 11-11. No? Very nice. So, tingnan pa natin. Kuha pa tayo ng isa. Ayan. So, kumbaga, kumbaga, ang nararamdaman din ng persons mo, parang ayaw niyang magsikreto sa'yo. Wait, kasi naka-reverse ang Hermit. Kumbaga, yung ups and down niya, kumbaga, gusto niyang i-share sa'yo. Because ang Hermit dito, yung nagsosolo, no? Parang, kinikim-kim ang mga problema, no? Try to get some light, no? Alam niya ikaw ang sandigan niya na pag ang Hermit is reversed, this is very beautiful din. Kasi sa reading natin ngayon, no? Kasi ang nararamdaman niya, parang it's worth na i-share sa'yo ang what's inside of him. No, Aries? Ganda naman. Parang he wanted to share everything, pati yung ups and down niya, pati yung nasa loob-loob niya. Parang gusto kanya isali, no? Not isali, kumbaga, syempre, yan naman purpose, especially pag kayo ay kung kayo ay nasa relasyon, no? Kumbaga, hindi siya parang, this is also na, gusto kanyang makasama sa hirap at ginhawa, may problema man o wala, no? Parang ganyan. So, titignan natin ang pinakasentro at ugat ng inyong connection, no? Positibo man or negatibo kasi talagang hindi naman perfect lagi ang relationship, no? Habang nabubuhay, andiyan ang mga hamon at challenge. So, makikita din natin ang connections ninyo dito. Tingnan natin. Ayan. So, pinaka-sentro at ugat, ito yung parang sabihin natin, medyo pilyo, siguro ang persons ninyo, at medyo cuning energy din. No? Tingnan, kuha pa tayo ng dalawa, no? Para sa category ng connections ninyo, no? That's more spirit guide. Ayan. So, sabihin natin, maaring ang connections ninyo, ang pinakasentro, then is siguro aware din ng mga friends ninyo dyan. No? Or sabihin natin, sabihin natin, parang may nakikita tayo kasi this is friends. Pag reverse, medyo sabihin natin na ang pinakasentro at ugat ng inyong connection is nakikita natin na parang a friend, no? Or sabihin natin ikaw, na unang magkaibigan kayo, medyo parang ninyo, ang pinaka-start ninyo actually is siguro hindi pa kayo talaga medyo nag-isnapan pa kayo, nagsusungitan pa kayo dati, no? Pero parang yan ang pinaka-connections ninyo yung medyo nagsusungitan, ayan yung parang nag-isnapan pa kayo dati actually, no? At saka nakikita ko rin dito na yung medyo ang persons mo, ang pinaka-ugat ng inyong connections, actually nakita din natin yung parang hindi siya gaano mabait sa'yo nung una, no? At nakikita mo pero nakikita natin talagang tingin mo rin sa kanya is babaero because the magician is reverse is parang playboy to no? So parang ganun ang start ninyong dalawa, no? At nakikita mo tong page of cups dito, nak. Ito yung sabihin natin na naka-reverse, medyo siya, parang tingin mo press, or sabihin natin medyo mayabang. Pero nakita mo, yung siguro, na-attract ka rin sa kapugian niya. No? At sabihin natin na parang baby face siya siguro. No? Although na ganun, may characteristic siya, parang yun ang nagustuhan mo sa kanya. No? At especially parang mukhang kaibigan mo siya dati, no? Na parang tingin mo is laging umiepal sa'yo, laging nagpapasikat sa'yo, and you find him very playboy, no? Kasi parang magkaibigan din kayo nito na parang friends turn into a lover, no? Okay. So, tingnan natin ang hamon naman ninyo.
So, comment down below po, no, kung ganito ang inyong sitwasyon, no? Okay, so Aries, tell us more, Spirit Guide. Ang inyong challenge na dalawa, no, o sabihin natin, ano yung pinakamalaking hadlang or hamon na kailangan yung lampasan, no? Okay, Spirit Guide. Uy, ayan. Kailangan yung ipanalo, no? Ibig sabihin, this is the card of victory. Parang siguro din, na kayo siguro nagli-live-in na, maski di pa alam mo. Sabihin din natin na ang persons na to is parang gusto mo talaga siya ma-win, no? Or sabihin natin, ito rin yung challenge na manalo, or sabihin natin na manalo ka na makuha mo rin yung intentions niya, no? At kung sabihin din natin na parang gusto mo rin siya talagang i-win, or ang sinasabi din ng hamon dito is yung manalo. No, kailangan malampasan nyo, or sabihin natin na ang hamon din dito malamang is yung mapasagot siya, especially sa mga wala pa. Kumbaga yan ang challenge mo, na i-win mo siya. Win this person, no? Kahit na ganyan masungit, or sabihin natin maano siya pero gwapo, parang naano ka rin sa looks niya, no? Kahit na ganyan siya, parang nakikita mo, yun ang cute sa kanya, yung pagiging childish, pero romantiko. Pero medyo mayabang, at medyo ano siya, no? Medyo magaling mambola, malagkit ang bibig, no? Masweet ang bibig niya, no? So, sabi ko sa inyo, ang connection is could be bad or good, no? Pero, syempre, yan yung at saka tingin mo rin sa kanya na is babaero or lalakero, or sabihin natin, medyo flirty energy, ayan. At nakita natin is, you've been friends also, or sabihin natin, nagkakilala kayo sa isang friends, no? Ayan, tell us more, Spirit Guide. So, dito tayo sa hamon. Ang hamon mo, pag single ka is to get this love, to get these persons to you, no? Yan yung pinakahamon mo. Or sabihin din natin sa mga makarelasyon na, yung try to make best effort to get this itong mga dream ninyong dalawa, no? Kung paano nyo nakikita ang inyong relasyon. Itong Ten of Cups malamang ang inyong goal din na sinasabing na gawin yung hamon, no? Parang yan ang pinaka-challenge nyo, na to make the relationship work and happy. Ayan, so tell us more, Spirit Guide. Ano pa mga challenge at hamon? Ayan, ayan, ayan. So, sa mga single, makikita sa mga separated, sa mga divorce, talagang ready na rin kayo, no, na gawin yung hamon ng persons na to, or sabihin natin, baka rin mga kaibigan nyo is yan din ang, yan din ang prospect nyo, no. So, makikita mo rin dito ang challenge nyo is yung magsimula na, kumbaga, wag matakot din. Kumbaga, ang challenge and hamon dito is wag matakot na try the things that you really want, no? Kung talagang mahal mo siya, ipanalo mo siya, no? At magkaroon kayo ng bagong simula, no? Nasubukan. Kumbaga, ang hamon din sa'yo na kung single ka, divorce ka, or kumbaga, hamon na para magsimula ka na sa iyong bagong pag-ibig, no? Because the full here, ito yung ipanalo mo ang pag-ibig, no? At huwag matakot na magkaroon ng bagong simula, especially sa mga separated na natatakot ng umibig, no? Hindi po ngayon binibigyan kayo ng challenge ng universe, no? At sa mga may relasyon, no? Ang challenge nyo is to make this happen, no? This Ten of Cups, no? Dahil yan din yung parang pinaka gusto rin ng persons mo at gusto mo, no? Ayan, and again, sa mga single, magsimula na, try to take that leap of faith na parang walang kinakatakutan at maging excited ka. Ang challenge mo is maging excited ka, is go on with that challenge, ang sabi dito. Lakbay mo para maranasan mo na ang ibibigay ng persons na to. Ang persons na to, medyo playboy, na kung titingnan mo, syempre gwapings at maganda kung babae. No, medyo malamtik ang dila at medyo bata sa yung nakikita ko. It doesn't mean na sabihin din natin batang isip. Naging kaibigan mo rin siguro ang connections ninyong root, or sabihin natin is medyo hindi mo siya kaibigan dati pero ngayon you feel, no, sa mga may relasyon, you feel na para kayong mag-close friend, no? That's why some of you already, I think, na nararanasan na yan, no? Okay. So, kuha pa tayo ng isa dito sa hamon ninyo. Para po kay, ayan. Parang this is also telling na wag ba-back up. Or sabihin din natin ang persons na yan may pinagdadaanan na
medyo pinagdaanan din is hindi pa rin nakaka-move on sa person niya kung bakit sabihin natin na gayang very playful pa, no? Kumbaga, paamuhin mo siya, pilitin mo siyang dalhin sa very calm and kumbaga, ikaw ang magbigay ng healing. Yan yata ang challenge, especially sa mga ano no, ang kadil ninyo siguro mga separate, divorce, or sabihin natin na ang kadil nyo rin sabihin natin na hindi pa gaanong eksperyensado sa pag-ibig, no? Parang that is your challenge para mag-move forward, no? At wag matakot sa mga hamon ng may relasyon. So sa mabida nakakarelasyon ang persons na yan na iniisip niyo is maaring talagang takot na rin umibig. Ngayon challenge din na para i-release ang kanyang mga thermal energy from the past. Ito yung may sabihin natin na maraming pinagdaanan na hirap at pasakit sa kanyang nakaraan. So parang ang challenge dito is to heal him, to make it upright, no? Na madala mo siya sa ano mo, sa espasyo mo para makita niya rin ang espasyo na ibibigay mo sa kanya, no? Ang pagmamahal na ibibigay mo sa. Parang this is about winning those energy, winning this person, kahit single pa siya, kahit divorce pa siya, or widow pa kayo. Lalo na sa mga may relasyon is to work hard. Ayan ang challenge sa hamon na makamdad itong Ten of Cups, no? Ayan. So, titingnan natin ang outcome ninyong dalawa. Let's see ang kanilang outcome, Spirit Guide. King of Cups, some of you is dealing with, ang persons ninyo is Taurus, Capricorn, Virgo, isang hardworking, isang matalino, isang very sabihin natin may sinasabi sa buhay. Ang outcome din nito is nakikita mo na kayong dalawa is working hard. Talagang pagtutuunan nyo ng pansin, especially sa mga may asawa na Aries, na pagtutuunan nyo ng pansin ang inyong relationship, i-invest nyo ang hard work din, ang mga energy ninyong dalawa sa relationship. Yan ang nakikita nating outcome. So hindi lang ikaw ang mag-work hard sa relationship, pati ang persons mo kasi ito yung pinaka-outcome ninyong dalawa no. At nakikita natin kayong dalawa is very taking care of your finances and abundance ninyo. Gusto nyong lubago, gusto nyong yumaman na kayong dalawa at sa inyong pamilya, no? At sa mga single naman, parang nakikita natin dito, yun nga, ang gusto mo rin siguro na maging yung nagtutulungan kayo for better or worse, no? Yan din sa mga pamilya. Tell us more ang kanilang outcome. Ayan, Wheel of Fortune, ang ganda-ganda naman. Kumbaga, ito na yung upgrade ng yung relationship, sabihin natin, na kayong dalawa is iniisip nyo ang ikabubuti ng pamilya, ang kasaganaan ng pamilya. Ito yung, syempre, yung parang hindi walang perfect, pero you are expecting to be perfect ang relationship ninyo, no? Ayan, bakit sinasabing perfect? Diyan na rin siguro ang love and trust ninyong dalawa, no? Kumbaga, ang outcome ninyo, parang green up nyo na ang lahat din ng opportunity. Kumbaga, mag-work out ang inyong relationship, ang outcome ninyo. If you give chance to each other. Kung mag-work hard lang din dito sa King of Pentacles na sinasabi. Because I'm sorry, this is King of Cups. Ayan. Naku, pasensya na po. King of Cups po, no? Kumbaga, it could be also dealing with Taurus, with Pisces, Cancer, Scorpio. Pasensya na ko. Ano po pala ito, ha? So, hindi po kasi edited din, no? Kumbaga, talagang actual tayo gumagawa ng reading, no? So, pasensya na, ito one mistake, no? I'm sorry. Medyo red siguro nagpaparamdam din sa inyo ang King of Pentacles kanina, no? Na-mention ko, it should be King of Cups, pero na-mention ko ang King of Pentacles. Maybe, ang mensahe dong ito para sa iyo na to those who's dealing with Taurus, Capricorn, Virgo, no? Ayan din na siguro meron tayong parang disturbing spirit, no? Kaya bigla sometimes nakakapagbigkas ako ng mga sign na so tatandaan nyo para sa inyo 'yan, no? So, ito lumabas lang talagang may-ari ng card na to, Pisces, Cancer, Scorpio kasi kita ko talaga Pentacles, no? So, to those who's dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, very romantic. Ang outcome ninyo is you gonna be sharing lots of love. Ayan, no? Hindi posible ang Ten of Cups na expected ninyo sa relationship ninyo, no? So, andi dito rin you could be dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, at saka yung kanina ko na-mention is Taurus, Capricorn, Virgo. Ito rin, nakita rin ng Taurus, Capricorn, Virgo. Mukhang mapapasagot mo siya, no? Sa mga single.
or sabihin natin, mukhang magugustuhan ka rin ng Taurus, Capricorn, Virgo, no? And then, itong si King of Cups naman, ah, asahan mo is very intuitive persons, mapagmahal at very matured na when it comes to emotional experience, no? Maraming pinagdaanan, no? Sabihin din natin na isang gwapo to, syempre Prince Charming din to kung tutusin. Naging Prince Charming din to actually, naging Page of Cups din to. Very romantic ko. Parang kayong dalawa hindi magsasawa magbigayan ng I love you, may good morning kiss ka, may evening kiss ka, no? Kumbaga, hindi siya magsasawa magbigay ng mga notes din sa'yo na mga about love life, no? Yan yung kinalalabasan ninyong dalawa pag nagsama kayo. Parang sabihin din natin na parang corny sa ibang style ninyong dalawa, pero you gonna love it, no? And especially, marami kayo, parang ang teamwork ninyo is very effective at magiging successful kayo kung ano bang plano ninyo. At hindi lang 10 of Cups ang makukuha nyo, pati ang 10 of Pentacles, no? Parang ito, ang outcome ninyong dalawa is ganito. Ibig sabihin, you are reaching the Ten of Pentacles. Parang you are working hard na para maging abundant din at hindi lang panay love-love din syempre. Na parang isinasaalang yung dalawang Ten of Cups and ang Ten of Pentacles. And you are grabbing all the opportunity dito. At nakikita ko rin pag nagsama kayo, this is very lucky couple. No? Hindi ko sinasabing tumaya kayong dalawa sa high or sa ano pa man loto yan, no? O, pero kung gusto nyo, no, kasi laki kayong dalawa pag kayo magkasama. O, halimbawa, naglalakad kayo, magugulat kayo, may mapupulot kang mga barya-barya, may parang ang laki-laki mo pag magkasama kayo, no? Ayan, nakikita din natin, kaya nyong i-balance ang romance at ang inyong career. Kaya nyong i-balance ang isa't isa, parang kaya nyong, parang lahat is control ninyo na kayong dalawa lang, no? Which is good thing. Nakakatuwa naman ang inyong relationship. So, titignan natin kung sinong gagabay sa inyong relationship at kung ano pang mensahe, no, Aries? Spirit guide, please. Ayan, healthy lifestyle daw kayong dalawa. Tingnan mo, sabi ni Archangel Raphael. Dapat din, o siguro ito na lang ina-advise, no? Pwede rin advice ni Archangel Raphael to na have some healthy lifestyle. So, makikita mo very effectiveness ang inyong connections, no? So, ang isa pang advice is healthy lifestyle. Sabi ni Archangel Raphael, eat a healthful diet, get adequate sleep, and exercise regularly for optimal health. Ayan. So, make sure, no? Go organic, supportahan din natin ang mga farmers besides yung mga nasa katabi yung farmers, no? Yung mga manufacturer natin. If you're going to eat some organic, no? Marami tayo tutulungan, hindi lang para sa pamilya but also pati yung ano, no? Yung community nyo, tinutulungan nyo rin. Some of you na nakatira rin sa probinsya, no? At saka sinasabi dito, do not go into a processed food. Kumbaga, pwede kayo magtanim kung may garden kayo, no? Kumbaga, process your own food, no? Para mas layo sa chemical, hindi ma-chemical ang inyong kakainin, no? Yung make sure na organic daw, Aris yan ang ano sa inyo, ang advice. So, titingnan din natin kung advice sa'yo ni Angel of Abundance. Ito naman, tutulungan ko kayo para sa inyong career, kung ano pang dapat para maging maunlad kayo, no? Nakita mo, may 10 of wheels ka na, may wheels of fortune ka na, no? Okay, Aries. This is for Aries Spirit Guide. Sa kanilang finances at career, tignan natin ang advice ni Angel of Abundance. Ano pong advice sa couple na ito o sa individual nito na naghahanap ng pag-ibig? Tignan din natin. Ayan, it's about time na raw na mag-detox-detox ng friendship. O siguro nakita, ayun, ngayon nakukuha ko na istorya nito na. Siguro parang tingin mo pa medyo ano to medyo toxic pang persons na yan no? Or sabihin natin medyo naiilang ka rin. Ang root ninyo parang toxic friends din ang sinamahan ng persons na yan, no? Kaya parang sabihin natin na, kaya medyo nailang ka, parang medyo naiinis ka sa style niya, pero nai-inlove ka na, hindi mo alam nai-inlove ka na pala. No? Siguro din, ikaw, yung persons mo, since na nakita natin, yan din, kasi this is reverse. Ngayon, marirealize mo na ang meaning ng Three of Cups in reverse with the connections of your roots and ang pinagmulan ninyong dalawa kung bakit kayo
siguro galing din, makikita mo rin medyo naiinis ka kasi hindi maganda yung mga kaibigan niya, no? Parang hindi mo naman siya mapalayo, no? Kumbaga nirerespeto mo rin siya pero doon na nagsimula ang lahat, no? Kaya din sinasabi rito, detect your friendship. Baka meron pang natitirang mga hindi maayos na kaibigan, no? Detox your friendship daw ang sabi. So, maari din kasi daw yan makapigil sa flow ng abundance mo, no? So, your abundance flow is being affected by the people with whom you are spending time, no? So, ang ibig sabihin dito, ang abundance mo daw, ang kasaganaan mo naapektuhan dahil sa mga taong kasama mo rin, no? Sometimes you're attracting their energy, no? So, be discerning about your associations and relationships. So, make sure na talagang pagtutuunan mo rin ng pansin or sabihin kung may iwasan din actually na wag dumikit sa kanila, iwasan, no? Choose to be with the people na who is inspiring you and generous and supportive. Kumbaga, mamili ka ng mga taong tingin mong ini-inspired ka, ina-uplift ka, no? Yung sinusuportahan ka, yung mapagbigay din sa'yo, yung very supportive sa'yo, yan daw ang tamang kaibigan para sa'yo, Aris, no? So, may mga natitira pa na dapat i-detox or i-declutter. Pati din yung space nyo, ayan, pag may oras, maglinis-linis, para very fresh at madali tayo makapag-isip, no? Pag-organize tayo. This is also talking about being organized. Maging organized ka sa mga friends mo rin, titignan mo rin kung ano, mamaya, they're beyond their limit na, nanghihimasok na masyado, no? Ito rin ang Three of Cups din dito, sinasabi dito, may nanghihimasok na kaibigan. Maaring galing siya sa kaibigan, baka ito maging hamon nyo rin, no? It could be also na i-win mo siya sa mga kaibigan na medyo pasaway at mga toxic, no? So, ayan. Okay, sana nagkaroon ka ng clarity sa iyong sitwasyon and I hope you enjoy our reading. Mabuhay ka and God bless you. And paki-like na po at mag-hype na rin kayo at mag-subscribe na rin po, no? Ayan, maraming salamat sa iyo, Aris. Thank you and God bless you, Aris.